Hello guys, nagbabalik na naman yung tinatawag nating NCAP o yung No Contact Apprehension Policy sa ilan sa mga kalsada dito sa Metro Manila. At yung ibang mga tao o ibang mga driver talagang nagwo-worry sila because of that. Pero syempre, batas yan, nariyan na yan, wala tayong kailangan gawin kundi sundin yung batas na yan. Kaya tayo na lang yung mag-a-adjust. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin, paano ba magiging NCAP ready ang sasakyan mo? Paano rin magiging NCAP ready ikaw bilang isang driver? Ano yung mga dapat mong gawin para makaiwas mahuli dun sa tinatawag nating NCAP? Yan yung mapag-uusapan natin sa video na to. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! So before anything else, pag-usapan muna natin, saan ba yung mga kalsada na implemented muli yung NCAP? Well, implemented ang NCAP sa mga tinatawag natin sa Metro Manila na mga circumferential at saka mga radial roads. So ano yung mga yon? Halimbawa, yung C1, ito yung Recto Avenue. Yung C2, kasama dyan yung Mendoza Avenue, President Quirino Avenue. Tapos sa C3, kasama dyan yung Araneta Avenue. Sa C5, kasama dyan ang CP Garcia, Katipunan Avenue, tsaka Tandang Sora Avenue. Sa R1 naman, yun yung tinatawag nating Roas Boulevard. Yung R2, Taft Avenue. R3, yung South Superhighway. R4, Shaw Boulevard. R5, Ortigas Avenue. R6, Magsaysay Boulevard at tsaka Aurora Boulevard. R7, Quezon Avenue at tsaka Commonwealth Avenue. R8, yung A. Bonifacio Avenue. R9, Rizal Avenue, at yung R10, yung Delpan, Marcos Highway, at saka MacArthur Highway. Diyan implemented yung NCAP. So ngayon, paano ba magiging NCAP ready yung sasakyan mo? Well, number one na gagawin mo is make sure na nakatransfer sa'yo ang ownership ng sasakyan mo. Ibig sabihin, nakapangalan sa'yo yung sasakyan mo o kaya yung motor mo at updated yung contact details at address details nito. Kasi tanda natin guys, yung mga violation sa NCAP, pinapadala yan sa pinaka-recent na contact info or address information ng registered owner ng sasakyan mo. Kaya kung nabili mo yung sasakyan mo second hand, no, alam natin medyo hassle talaga yan. Baka nga ikaw yung pang 10 owner pa ng sasakyan na yan. Kailangan mo talagang i-transfer sa'yo yung ownership na yan. Kahit gaano pa ka-hassle gawin yun guys. Kailangan nyo talaga siyang gawin. Kasi tanda natin, kapag hindi nyo pinatransfer yan at nangyari, marami kayong huli, no, ipapadala yan doon sa pinaka-first owner pa. Wala naman pakialam yung first owner dyan dahil di naman nasa kanya yung sasakyan. So ang ending, bago kayo magparehistro, ang dami nyo na palang violation. So tambak yung babayaran ninyo. So mas hassle yun. Kaya sana magawan nyo ng paraan na matransfer yung ownership kahit ano pang mangyari sa inyong sasakyan. Next is make sure na readable ang plate number ng sasakyan natin. Tanda natin guys, maraming loko-loko na gumagawa. Ang ginagawa nila, tinatakpan nila ng kung ano-ano yung ilang parts ng kanilang plate number para makaligtas sila sa huli. No? Hindi mabasa ng mga nasa NCAP yung kanilang plaka. Well, pwede kang makaligtas dyan. Pero totoo, illegal yan. Masamang gawain yan guys. Huwag nyo tutularan yung mga ganun. At saka syempre, kapag nakita ka rin ng MMDA enforcer or na kahit sinong enforcer na tampered yung plaka mo, kagaya nung ganun, mahuhuli ka rin. Baka mas mabigat pa nga yung penalty sa'yo. Kaya wag na wag nyong gagawin yun guys. Make sure din na functional yung mga ilaw ng sasakyan mo. Mahalaga yan guys. Kasi kahit simpleng violation lang yan, halimbawa yung signal light mo hindi gumagana or wala kang park light or wala kang headlight, no? Kahit ganyan yan guys, pwede kang mahuli sa NCAP sa ganyan. Kaya dapat siguraduhin natin roadworthy din yung sasakyan natin. Sa pang tip, maglagay kayo ng dashcam sa inyong sasakyan. Oo, malaking bagay yung dashcam guys kasi yun yung magsisilbing pangalawang mata natin sa kalsada. Nare-record niya lahat ng nangyari habang nagda-drive kayo. At minsan, syempre, hindi naman perfect ang NCAP. Meron at meron silang mga huli na talagang alanganin or mali din naman talaga na pwede natin i-contest. Kaya nga meron silang way para makapag-contest. At napakahalaga ebidensya ng mga dashcam
footage. Kaya make sure na mag-invest kayo kahit hindi naman super high-end na dashcam, no? Basta yung enough na dashcam na may magandang footage na rin para mag-record ng mga driving behaviors natin or mga nangyayari habang tayo ay nagda-drive. Marami tayong mga dashcam na na-review sa channel natin. So, pwede nyo i-click yung mga videos na yon para makita nyo yung mga recommended ko na dashcam sa product o sa price range na abot kaya ninyo. So, ready na yung sasakyan mo. Ikaw naman, paano ka magiging NCAP ready bilang isang driver? Well, ito yung ilang mga tips na pwede mong gawin. Halimbawa, kapag nabadaan ka sa mga kalsada na may NCAP, kagaya ng mga kalsadang binanggit ko kanina sa first part ng video natin, ugaliin nyo na mag-check sa website ng MMDA kung kayo ba ay may huli sa araw na yon ng NCAP. Madalas pretty soon maglalabas ang MMDA yan ng official link kung saan nyo pwedeng i-check yung inyong mga NCAP violation. No, sa ngayon, wala pa as of making this video. Ano pang pwede natin gawin? Ang sumunod na pwede nyo gawin para maging NCAP ready is sumunod sa mga traffic rules. Tanda natin, walang mahuhuli kung walang lalabag sa traffic violation, di ba guys? Kapag kayo ay nagdadrive. Kaya iwasan nating mag-commit ng mga traffic violations kapag tayo ay nagdadrive at para di rin tayo mahuli ng NCAP. So ano ba yung mga traffic violations na sakop kasama ng NCAP, no, nakikita ng mga NCAP cameras? Unang-una, beating the red light, illegal parking or magbaba sa mga bawal na lugar, no? Kasama yan, disregarding traffic signs, yung no U-turn, no left turn, and etc. Counterflow at overspeeding. Ilan lang yan sa mga mahuhuli ng NCAP. Kaya iwasan ninyo mag-commit ng mga ganyan, ano? At isa pa guys, ugaliin din nating magbasa ng mga traffic signs sa paligid natin, no? Make it a habit para familiar kayo kung halimbawa no right turn on red ba dyan sa kanto na yan, sa intersection na yan, at iba pa, o kaya no parking ba. So dapat alam natin yung mga bagay na yan. Next tip, huwag gumaya sa ibang mga drivers. Minsan nakikita nyo ibang mga drivers nagka-counterflow, minsan nakikita nyo iba nagbe-beating the red light. Huwag nyong gagayahin yun kapag nakikita nyong lumalabag sa batas trapiko yung ibang drivers, no? Kasi kitang-kita yan ng NCAP. Lahat kayo mahuhuli, kaya hayaan nyo lang sila. Pero merong mga exemption, ano? Halimbawa, nasa stoplight ka tapos may ambulansya sa likod mo. So, kailangan mo magbigay para makabante ang ambulansya. Pwede mong gawin yon. At kung sakali mang mahuli ka pa rin ng NCAP, pwede mo siyang i-contest. Pero for sure, makikita nila kung bakit ka umabante. Kasi for sure, kung nakita ka nila sa camera, kita rin nila yung ambulansya. Kaya for sure, makikita rin nila yon. Ano pa? Mag-practice na maging isang disiplinadong driver kahit walang enforcer. Kasi minsan naging connotation na natin yung mga Pilipino eh. Aminado tayo dyan, di ba? Minsan kapag ka walang enforcer, parang ano tayo, kampante tayo mag-drive, no? Minsan nakakalimutan na natin yung ilang mga traffic rules kahit simple. So ito na yung time para may enforcer man o wala, mag-practice tayo. Kasi ang NCAP, camera-based yan. So palaging may camera dun sa mga kalsada, lalo na kapag full-blown na na-implemented. Yan. Kaya para na rin sa sarili nating safety, ugaliin nating mag-drive in a way na palaisip tayo palagi sa mga traffic rules at saka sa mga safety precautions. So yun guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to para maging NCAP ready kayo at saka yung sasakyan ninyo. Kung nakatulong sa yung video na to, click mo naman yung like button. At kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa latest happening sa ating channel. Share mo na rin yung video na to sa iba para matuto rin yung mga friends mo na maging NCAP ready din sila. So yun lang guys, till the next videos, always remember, drive safe and enjoy.